Sa wakas ay narating ni Goku ang kanyang destinasyon nang hindi man lang namamalayan ang sakunang naganap. Ang unang nakita niya ay isang maliit na lawa. Uminom siya ng kaunting tubig dahil napakaraming taon na ang lumipas mula nang huli siyang makakita ng tubig sa loob ng Hell Prison. Dahan-dahan siyang tumayo habang hawak ang kanyang ulo sa sakit at nagbubulong. Sandali! Anong lugar ito? Bakit walang araw rito? Hindi pa ako nakakita ng ganitong lugar sa buong buhay ko. Gohan? Nasaan ka? Ngunit ang malakas na alon ng enerhiyang dulot ng kanyang pagdating ay hindi lumipas ng walang nakapansin. Sa kaibuturan ng unibersong iyon, isa-isang nagmulat ang mapupulang mga mata. Naramdaman ng mga nilalang na nagtataglay ng napakalawak na kapangyarihan ang pagdating ng isang bagong puwersa sa mundo ng kadiliman. Pinagmamasdan nila siya mula sa malayo na para bang isang pambihirang biktima ang kusang pumasok sa kanilang lungga. Hindi ko inakalang may makararating pa sa mundo ng kadiliman matapos ang napakaraming taon. Biglang umalingaw sa paligid ang isang nakapangingilabot na halakhak. Isang malalim na tawa, punang kasamaan at kadiliman. Pagkatapos ay nagsalita ang isang maitim na tinig mula sa kaibuturan ng mismong kaluluwa ni Goku. Maligayang pagdating sa mundo ng kadiliman. Sa mismong sandaling iyon, sa labas ng mga mundong bilangguan, naramdaman ni Nakitela at Romshi ang isang napakalakas na pagyanig na yumanig sa buong lugar. Isang pagyanig na nangyayari lamang kapag may nakatakas mula sa isa sa mga bilangguan. Nagkatinginan silang dalawa. Nag-aalalang sinabi ni Kitela. Sa tingin mo ba si Margarita ang kakalabas lang? Sumagot si Romshi. Sa tingin ko, hindi. Nasa Hell Prison pa rin si Margarita, at ang pagyanig na ito ay nagmula malapit sa Ice Prison. Mabilis silang nagtungo sa pinanggagalingan ng enerhiya. Ngunit paglapit pa lamang nila, bigla silang natigilan dahil sa matinding lamig na nagsimulang kumalat sa hangin, na para bang mismong kamatayan ang humihinga roon. Nagsalita si Kitela, pilit pinatatatag ang kanyang tinig sa kabila ng takot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Kailan pa nagsimulang tumagas ang lamig mula sa Ice Prison gayong nakakulong ito sa loob ng isang mahiwagang kubo. May kung anong kumilos sa tabi ni Romshi sa bilis ng kidlat. Takot na nagsalita siya. Ano? Ano ang bagay na iyon? Sinabi ni Kitela. May nagmamasid sa atin. Hindi ko alam kung sino ka, pero ipinagbabawal ang lugar na ito. Walang sinumang pinapayagang gumala rito. Bigla siyang natigilan nang maramdaman niya ang isang napakalamig na presensyang tumagos sa kanyang ulo. Ano naman ang magagawa mo, munting daga? Pagkatapos ay sumigaw siya, pilit itinatago ang kanyang takot. Sino ka? Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito, pero umalis ka na agad bago pa ako magalit. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Gohan. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo, at isang nakapangingilabot na anyo ang nakaukit sa kanyang mukha. Isang mukhang nilamon ng puot at paghihiganti. Ang nagyayelo niyang mga mata, na parang yelo mismo, ay nagdulot ng matinding takot sa puso ng dalawang God of Destruction, na para bang sila mismo ang nakakulong sa loob ng Ice Prison. Pagkatapos ay nagpakawala si Gohan ng malamig na halakhak at nagsalita. Ha 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 ha! Napakagandang kapalaran naman! Kayong dalawa ang huling nakita ko bago ako itinapon sa impyerno, at kayo rin ang unang nakita ko pagkatapos kong makalabas. Ano? Nabulol ba kayo? Bakit bigla kayong natahimik? Nakatayo ang dalawang God of Destruction na parang mga rebulto. Naparalisa sila sa matinding pagkabigla, na para bang isang multong bumalik mula sa kamatayan ang nakikita nila. Nanginginig na bulong ni Romshi. Paano ito nangyari? Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Madilim ang tinig ni Gohan nang sumagot siya. Maraming taon ang lumipas. Mahahabang taon habang hinihintay ko ang araw na ito. Lintik! Mariing sabi ni Kitela habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Paanong hindi namatay ang halimaw na ito matapos ang lahat ng pagpapahirap na iyon? Hindi ba siya nilamon ng mga nilalang sa bilangguan? Nagpakawala si Gohan ng isang nakapangingilabot na halakhak bago malamig na nagsalita. Sa kabaligtaran, ako ang lumamon sa kanila. Hindi isa. Hindi dalawa. Hindi tatlo. Nilamon ko silang lahat. Nanlaki ang mga mata ng dalawang God of Destruction sa matinding pagkabigla. Mabilis silang nagkatinginan na para bang nagkaunawaan ng hindi na kailangang magsalita. Sa loob ng isang iglap, sabay nilang tinipon ang mapanirang enerhiya ng Hakai. At pinakawalan nila iyon ng sabay, diretsong tumama kay Gohan. Hindi ko inakalang ganoon lang kadali natin siyang matatapos. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating nang maglaho ang alikabok. Bago pa man makakilos ang alinman sa kanila, ang bilis ni Gohan ay lumampas na sa mismong kakayahang masundan ng paningin.
Naglaho siya na parang isang maitim na kidlat at bigla na lamang lumitaw sa harap nilang dalawa. Sabay niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, mariin niyang sinakal ang dalawa. Sa loob lamang ng isang kisap mata, tuluyang nanigas ang kanilang mga katawan, naging mga rebultong yelo na hindi na makagalaw. Pagkatapos ay malamig na nagsalita si Gohan, punang lungkot at matinding puot ang kanyang tinig. Ito ay para kay Master Piccolo. Sa palasyo ni Zeno, nakababahala ang katahimikan. Isang kakaibang pananahimik na parabang pati ang oras ay natatakot ng umusad. Nakatayo ang Daishinkan sa tabi ni Zeno, tinutulungan siya sa kanyang mga gawain at pangangailangan. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, itinatago ang unos na naggangalit sa kanyang kalooban. Hanggang sa biglang nayanig ang lahat. Isang pagyanig lamang. Ngunit hindi iyon karaniwang pagyanig. Malalim ito. Mabigat. Na parabang nagmula sa isang lugar na hindi kailanman dapat makalikha ng kahit anong ingay. Mula sa kabila ng mga mundong bilangguan. Natigilan ang Daishinkan. Sa loob ng isang saglit, nanlaki ang kanyang mga mata, isang dalisay na pagkabiglang hindi niya naitago. Maging si Zeno ay naramdaman iyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at may pagtatakang nagsalita. Ano iyon? Ano ang pagyanig na iyon? Sa mismong sandaling iyon, naglaho ang pagkabigla. Naglaho rin ang galit. At ang mukha ng Daishinkan ay muling naging malamig at nakapangingilabot sa sobrang pagiging kalmado na parabang walang nangyari. Mahina siyang nagsalita. Mukhang may ilang hamak na nagtatangkang tumakas mula sa isa sa mga bilangguan. Dahan-dahan siyang lumingon na parabang wala itong kinalaman sa kanya, saka idinagdag habang nakaharap sa labasan. Ako na mismo ang pupunta para tingnan ang sitwasyon. Bahagyang ikiniling ni Zeno ang kanyang ulo at nagtanong. Hindi ba mas mabuting magpadala na lang ng isa sa mga God of Destruction? Walang pag-aalinlangang sumagot ang Daishinkan. Sa tingin ko, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Mukhang marami sila. Ngumiti si Zeno ng isang inosenteng ngiti, ngunit nakapangingilabot ang kanyang mga salita. Sige, lipulin mo sila. Magalang na yumukod ang Daishinkan. Masusunod, Panginoong Zeno. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa labasan, hakbang sa bawat hakbang. Pagkatapos ay bumasag sa katahimikan ang tinig ni Zeno. Pagbalik mo, pag-uusapan natin si Goku. Napakatagal na niyang wala. Namimiss ko na siya. Gusto kong makita kung gaano na siya kalakas matapos ang lahat ng pagsasanay niya sa loob ng Time Tower. Sa mismong sandaling iyon, muntik nang sumabog sa galit ang Daishinkan. Gusto ko siyang sorpresahin. Sabay tayong pupunta sa kanya, ikaw at ako. Ngunit agad niyang pinigil ang galit na iyon. Nanatili siyang kalmado at nagsalita ng hindi lumilingon. Sige, pagbalik ko, pag-uusapan natin iyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng hindi na lumingon pa. Samantala, marahang natawa si Zeno at bumulong. Sinabi ba niya, pag-uusapan natin? Kakaiba naman. Umalis ang Daishinkan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya aalis para pigilan ang isang pag-aaklas. Aalis siya upang protektahan ang isang kasinungalingan. Sa loob ng isang iglap, dumating siya sa konseho ng mga God of Destruction at tumayo sa gitna nito. Bahagyan niyang itinaas ang isang kamay at nagsalita ng isang salita. Magpakita. Nanginig ang kalawakan. Agad na lumitaw ang lahat ng mga God of Destruction, maliban kina Romshi at Quitela. Nagkatinginan ang iba, ramdam nilang may isang pambihirang pangyayaring papalapit. Humakbang ng isang beses ang Daishinkan. Ang pressure na nagmumula sa kanya, kahit wala ni katiting na nakikitang enerhiya, ay sapat na para manginig ang ilan sa kanila nang hindi nila alam kung bakit. Nagsalita siya sa mababa ngunit matatag na tinig. Makinig kayong mabuti. Ito na ang pinakamapanganib na misyong matatanggap ninyo. Nagsimulang kumabog nang hindi mapigilan ang kanilang mga puso. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Huwag ninyong hayaang umalis si Zeno sa palasyo. Sa loob ng isang iglap, nanigas ang kanilang mga mukha at naunawaan nila ang bigat ng katatapos lang niyang sabihin. Itinaas ng Daishinkan ang kanyang tingin sa kanila, malamig ang kanyang titig at nagsalita. Tama ang narinig ninyo. Bantayan ninyo siya. Libangin ninyo siya. Samahan ninyo siya sa anumang gusto niyang gawin. Maliban sa isang bagay. Huwag ninyo siyang hahayaang umalis. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan nila na para bang ang bawat salitang binibigkas niya ay lalo pang nagpapabigat sa hangin. Hindi siya dapat makarating sa Time Tower. Dahil hindi niya roon matatagpuan si Goku. At matutuklasan niyang itinago natin sa kanya ang katotohanan. Lalong bumigat ang kanilang paghinga. Lalong tumindi ang tensyon sa kanilang mga mukha.
dahil naunawaan nilang bahagi na sila ngayon ng isang lihim na hindi kailanman maaaring mabunyag. Huminto ang Daishinkan sa gitna nila. Matalim ang kanyang tinging ipinukol sa lahat bago siya nagsalita. May sino man ba sa inyo ang tumututol? Walang nagsalita. Wala ring nangahas na magtaas ng ulo. Dahil alam nilang hindi na ito basta utos lamang. Ito ang simula ng isang kasalanang hindi na kailanman mababawi. Sa sumunod na sandali, naglaho ang Daishinkan ng walang anumang bakas. Iniwan niya ang mga God of Destruction na nakatayo lamang sa kanilang kinatatayuan, nanginginig ang mga puso at balisa ang mga mata. Dahil sa wakas ay naunawaan nila na ang nagsimula sa mga bilangguan ay umabot na ngayon sa pinakapuso ng palasyo ni Zeno. At ang paparating ay hindi lamang simpleng kaguluhan, kundi ang pagbagsak ng isang buong mundo. Lumitaw ang Daishinkan ng direkta sa harap ni Gohan, sa labas ng mga mundong bilangguan, nakatayo sa gitna ng kawalan na may nakapangingilabot na kalmadong anyo. Nakaguhit pa rin sa kanyang mukha ang pamilyar niyang ngiti, itinatago ang madilim at nag-aalab na galit sa kanyang kalooban. Samantala, si Gohan ay lubos na kabaliktaran niya. Isang malamig ngunit naglalagablab na aura ang bumabalot sa kanya, nag-ielo sa galit ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay naninigas na parang isang bombang malapit ng sumabog. Kalmadong nagsalita ang Daishinkan na para bang siya ang may ganap na kontrol sa lahat. Ako ang Daishinkan at ako. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, naglaho si Gohan. Sa isang iglap na lampas sa kayang masundan ng paningin nang walang kahit anong tunog. Pinugot niya ang ulo ng Daishinkan. Dahan-dahang umangat ang ulo nito sa gitna ng kawalan, habang nanatiling nakatayo ang katawan, hindi man lang gumagalaw. Nanatili si Gohan sa kanyang kinatatayuan at nagsalita sa madilim na tinig na punang puot. Alam na alam ko kung sino ka, hayop ka. Ikaw ang nagpakulong sa tatay ko. Ikaw ang nag-utos sa mga God of Destruction na tugisin ako. Ikaw ang nagnakaw ng mga taon ng buhay namin. Ikaw ang lumikha ng impyernong ito. Humakbang siya pasulong, naglalagablab ang kanyang mga mata. At ngayon, hindi na kita hahayaang magsalita pa. Manahimik ka na magpakailanman. Ngunit huminto ang ulo. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaba at bumalik sa dati nitong pwesto, na para bang walang nangyari. Naglaho ang sugat. Nawala ang dugo, na para bang ang mismong realidad ay napilitang umurong. Sandaling nanlaki ang mga mata ni Gohan. Hindi niya naitago ang pagkabigla. Pabulong siyang nagsalita. Ano ito? Anong klaseng nilalang ka? Mas lalo pang humiti ang Daishinkan, nananatiling kalmado. May isang bagay kang kailangang maunawaan, bata. Hindi ako katulad ng sinumang nakalaban mo noon. Isa akong immortal na nilalang. Mas lalo pang sumiklab ang aura ni Gohan. Umuwal siya sa matinding galit at sumugod. Wala akong pakialam kung sino ka. At sumiklab ang labanan. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at nanginig ang mismong kalawakan. Kumalat ang malalakas na shockwave sa mga mundong bilangguan. Nyanig ang mga mundo na parabang anumang sandali ay babagsak na ang mga ito. Ang palitan nila ng suntok ay mas mabilis pa kaysa kayang masundan ng paningin. Bawat hampas ay may tunay na layuning pumatay. Lumaban si Gohan na parang isang sugatang halimaw. Samantalang lumaban ang Daishinkan na parabang isa lamang itong larong sinusubukan niya. Sa wakas, inilabas mo rin ang halimaw na nasa loob mo. Ito ang tunay na mukha na matagal ninyong itinago ng iyong ama. Si Goku, hindi ba? Huwag mong banggitin ang pangalan ng tatay ko, hayop ka. At ngayon, tinitingnan mo ako ng may matinding puot, na parabang iba ka. Pero hindi. Tinatahak mo ang landas na noon ay kinatatakutan mo. Ang landas ng iyong ama. Kung ang pagiging halimaw ang kapalit para mapatay kita, magiging pinakamasamang bangungot mo ako. Sa loob ng isang iglap, nabasag ni Gohan ang depensa ng Daishinkan at pinakawalan ang isang direktang suntok sa ulo nito. Tinangay ng lakas ng tama ang Daishinkan na parang isang mapanirang bulalakaw, lumilipad sa kawalan hanggang sa bumagsak siya sa isang planetang nababalutan ng gintong buhangin. Nabasag ang ibabaw nito. Ilang sandali ring nanaig ang katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba si Gohan mula sa himpapawid at lumapag sa gitna ng alikabok. Malamig siyang nagsalita. Nasaan ka? Alam kong hindi ka papatay. Sa loob ng malaking bunganga ng pagsabog, nakahandusay ang Daishinkan. Pasapasa ang kanyang katawan at punit-punit ang kanyang kasuotan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Kawili-wiling atake. Hindi ko inakalang mababasag niya ang bungo ko. Ngayon, ayos na ulit ako. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Bigla siyang naglaho. Sa mismong sandaling iyon, muli siyang lumitaw sa harap ni Gohan. Nagbanggaan ang kanilang mga aura habang magkaharap sila.
Nagsimula na ang tunay na labanan. Ngunit may nagbago. Lalong bumigat ang paghinga ni Gohan. Bahagyang bumagal ang kanyang mga galaw, ngunit sapat iyon para maging nakamamatay. Hindi na matatag ang kanyang anyo. Nagsisimula nang umabot sa hangganan ang kanyang katawan. Agad itong napansin ng Daishinkan. Lalong lumawak ang kanyang ngiti habang pabulong na nagsalita. Kaya ito na pala ang hangganan mo. Nakikita kong inuubos ng transformasyong iyan ang enerhiya mo. Sa loob ng isang iglap, naglaho siya at muling lumitaw sa itaas ni Gohan. Sinunggaban niya ito mula sa likuran at marahas na ibinagsak sa lupa ng may puwersang nagpabiyak sa buong planeta. Tama na. 1, 2, 10 beses. Paulit-ulit niyang ibinagsak si Gohan hanggang sa mabiyak ang lupa at magkalat ang mga tipak ng bato. Nagsimulang mabasag ang kanyang mga buto. Isang sigaw ng matinding sakit ang napakawala ni Gohan kahit pilit niya itong pinipigilan. Ngunit hindi siya tumigil. Sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niyang lumaban. Ngunit hindi na siya sinusunod ng kanyang katawan. Isa na lamang siyang wasak na katawan na kumikilos dahil sa matinding determinasyon. Nagsalita si Gohan habang nagtitiis sa sakit, basag ang kanyang tinig. Hindi ako susuko hanggat hindi kita napapatay. Mapanuyang umiti ang Daishinkan at nagsalita. Dito na nagtatapos ang lahat para sa iyo, munting halimaw. Bigla siyang naglaho na parang kidlat. Sa loob ng isang iglap, napunit niya ang isang braso ni Gohan mula sa pagkakakabit nito. Mumiti siya ng may matinding kalupitan at nagsalita. Iniisip mo pa rin bang kaya mo akong labanan? Humakbang siya palapit at itinaas ang kanyang kamay. Isang maitim na kulay ubing singsing ng enerhiya ang nabuo, dahan-dahang umiikot na parang tarangkahan ng kamatayan. Mula rito, pinakawalan niya ang isang sinag. Tuluyan nitong tinagos ang tiyan ni Gohan. Marahas na bumulwak ang dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, wala ng lakas, hirap na hirap huminga, habang unti-unting kumakawala ang kanyang buhay. Lumapit pa ang Daishinkan at ipinatong ang kanyang paa sa ulo ni Gohan. At idiin niya iyon. Pagkatapos ay malamig niya itong pinaghahampas, suntok matapos suntok, na para bang dinudurog ang nalalabi sa isang nilalang na wala ng kakayahang lumaban. Walang awa siyang nagsalita. Ano ba ang akala mong magagawa mo? Talaga bang naniwala kang kaya mo akong labanan? Ang lugar mo ay sa bilangguan hanggang sa araw ng kamatayan mo, munting halimaw. Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko at idinagdag sa madilim na tinig. Ngunit pinili mong paikliin ang sarili mong katapusan. Itinaas niya ng mataas ang kanyang paa, handa nang durugin ang bungo ni Gohan at tuldukan ang lahat. At sa mismong sandaling iyon, nanginig ang kalawakan. Isang kakaibang pagyanig. Mas mabigat, mas malalim, mas nakapangingilabot. Nagyelo ang mismong hangin. Natigil sa ere ang paa ng Daishinkan. Mula sa kalangitan, isang pakiramdam na hindi pa niya kailanman naranasan ang unti-unting bumalot sa kanya. May paparating. Isang bagay na hindi niya inaasahan. At mula sa liwanag na iyon, lumitaw ang isang misteryosong nilalang. Ano sa tingin ninyo? Sino kaya ang misteryosong nilalang na bumaba mula sa kalangitan? At ano ang nangyari kay Goku matapos siyang bumaba sa kaibuturan ng mundo ng kadiliman? Nagsimula ang eksena sa isang biglaang pagsabog na sumira sa gintong mundong iyon. Isang nakapangingilabot na pagsabog ng enerhiya ang rumagasa na parang bulalakaw, dumiretso kay Daishinkan. Tinagos nito ang katawan niya sa bilis na halos imposibleng makita, at marahas siyang itinulak palayo kay Gohan. Tumilapon ang kanyang katawan sa kawalan na para bang iyon na ang katapusan niya. Patay ka na. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang misteryosong nilalang. Halos kapareho niya si Goku sa anyo, ngunit lubos na magkaiba ang kanyang enerhiya. Mas malalim, mas mabigat at imposibleng masukat. Walang pag-aalinlangan, kinarga niya si Gohan. Wasak na ang katawan nito, hindi pantay ang paghinga, at unti-unting umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay rumagasa siya sa napakabilis na bilis, bumuta sa mismong kalawakan at nag-iwan ng bakas ng kumikinang na maitim na enerhiya sa kanyang dinaanan.